Hello po, good morning po sa lahat. Yun, kay Sister Cheche, hello po, welcome po. Nakarating po kayo dito sa aming munting, di ba, panambahan ho. Yun, ah, kanina ho, paulit-ulit ho nababanggit yung salitang pagmamahal, di ba? Binasa ho ni Pastora sa Hebrew, di ba? Sabi, magmahalan ho tayo. Amen? Kasi ho, yun ho yung pinaka ano din po sa atin ng Panginoon. Yun din po yung una niyang ginawa. Gaya po na sinabi ni Pastora kanina. Sabi, hindi po tayo yung unang nagmahal, kundi yung Diyos po yung unang nagmahal sa atin. Sabi, kung wala po yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isa, sabi, siguro ngayon, wala na ho tayo. Pero dahil po dakila ang Diyos, tunay, tapat ang kanyang pag-ibig, sabi, naririto ho tayo, may kalakasan ho tayo. Amen po? So, yun, nakakapanibago. Ilang beses na rin ho akong nakakatayo dito, pero tuwing tatayo ako dito, parang first time ho palagi. Yun. Hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko, pero dahil sa pinahintulot din ng Panginoon at binigyan niya po ako ng kalakasan is nandito po ako ngayon sa inyong harapan. Amen? Maghahayag, magsishare po ng salita ng Diyos. Amen po? So, yun, kamusta po yung isang buong linggo ho natin, isang buong month natin? Diba? Napakabilis po ng panahon. Ngayon, February na ho. Sabi ho nung iba, sabi ho ng mundo, yung February daw ho is month of love. Amen? Sabi ho, kanina, sino ho yung nag-celebrate pa nung Valentine's? Sabi ho, araw ng pagmamahalan. Pero sabi ho, gawa ho ng mundo yun eh. Sabi ko nga ho kagabi ho may pinuntahan ho kami. Ito pa totoo lang po. May pinuntahan po kami na isang dating kaibigan na ho. Sabi, nag-chat kasi siya sa akin, sabi niya, bro, birthday ko, baka pwede naman kayong pumunta, bumisita. Nung una, ayaw kong pumunta kasi baka iniisip ko is baka may nagiinuman lang, ganun, diba? May mga bisitang iba is parang ano lang din. Pero nung nagtanong ako sa akin, sino ba yung kasama nyo dyan? Sabi niya sa akin, yung mama ko lang, tapos yung family ko lang, yun. Then parang nahabag ako kasi kaarawan niya, tapos siya lang mag-isa, tapos yung family niya lang celebrate. Wala siyang mga kaibigan Pero pinuntahan namin siya sa madaling salita. Pumunta po kami sa kanila. Bumisita na rin ho kasi matagal na ho kaming hindi nagkikita. Dati ho, palagi ho kami magkasama sa kalsada noon. Talagang para ho kami mga barangay tanod eh. Hindi ho kami natutulog. Madaling araw ho, lumalakad kami dyan sa kalsada na ho yan. Sa walang kadahilanan ho, kumbaga nonsense lang, kung ano-ano lang yung ginagawa namin. Diba? Pero sa matagal na panahon, nagkita ulit kami, pagpunta namin doon. Yun, praise the Lord po kasi, di ba, hindi ho tayo nahirapan na mag-share ng word sa Kanya. Pagpunta namin doon, yun kagad yung bungad ko eh. Di ba? Na maipahayag din kung ano yung tinuro sa akin ng Panginoon na mai-share ko rin sa Kanya. Kasi yun ho talaga yung purpose eh. Di ba? Kung bakit ho tayo nandito sa church, para ho matuto sa Kanyang salita, at isabuhay ho yun. The same ho sa mga estudyante, kung bakit ho nag-aaral, is para ho matuto. Kapag natuto na ho, kapag sarili niya na, di ba? Sabi, na gagawa niya ho yun sa nang mag-isa sa labas, na siya lang mag-isa. The same ho sa atin na bilang isang Kristiyano. Kung bakit ho tayo nasa church is para ho matuto tayo kung paano po yung tamang pamumuhay na naaayon po sa salita ng Diyos. Amen? Na, yun nga, na-sharean ko siya. Then, sabi ko sa kanya, alam mo ba, bro, sabi ko, yung normal is ginagawa nilang special, tapos yung special talaga dapat is ginagawa ko nilang normal. Amen? Kasi in example ko sa kanya yung February na sabi, month of love daw. Sabi, Valentine's. Pa? Sabi ho dun, araw ng pagmamahalan daw ho. Pero sabi, hindi nila ho nakita yung araw-araw na pagmamahal ng Diyos. Di ba? Sa atin hong mga buhay. Kasi kung kilala ho talaga natin ng Diyos, sabi, masasabi ho natin na araw-araw is araw ng pagmamahalan. Kasi araw-araw ho tayo minamahal ng Diyos.
Araw-araw niya ho tayong binibigyan ng chance, 'di ba, ng pagkakataon. Kaya nga sabi, hanggang ngayon, 'di ba, sa kabila ho ng pinagdaraanan natin, pagkakasala, pagkukulang natin sa buhay, sabi, andyan pa rin yung awat habag niya sa atin. Amen po? Na tayo po'y may kalakasan, tayo po'y nakaka-survive, di ba? Sabi ho, yun ho yung pag-ibig ng Diyos na sabi, hindi mo masusukat or walang kapantay ho. Sabi ho ng mundo, February 14, di ba? Araw ng pagmamahalan. Pero yun yung ginawa nilang special. Pero yung dapat na special talaga is araw ng para sa Panginoon. Yung araw-araw ho ng ating buhay, sabi, special ho yun. Hindi lang po isang araw yung special, araw-araw ho sa ating buhay, ginagawa hong special ng Diyos. Amen? Yun ho yung pagmamahal niya. Then, yun, nag-usap ho kami na about sa word. Hindi ho kami nagkaroon ng usapan na, alam mo yun, yung pangmakamundo. I-praise the Lord po kasi yun ho yung naging usapan lang namin. Then, yung kanyang asawa, husband, na nakikinig din sa amin, sa aming usapan. And ini-encourage ko siya na sabi ko, darating yung time, sabi ko, hindi man ngayon, pero sana makabalik ka sa Panginoon. Kasi sabi ko, yun po yung pinakakailangan natin sa ating buhay. Silang dalawang mag-asawa ho, nasa harapan ko, nakikinig ho sila. Yun, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi hindi ko po magagawa yung kung hindi po niya ako binigyan ng, diba, wisdom and knowledge, kalakasan. Kung hindi niya po ipinarana sa akin yung pagmamahal niya, hindi ko po ma-share yung love ni Lord sa kanila hong family. Amen? Kaya ho, natutuwa ho ako gabi kasi sabi ko, bago ho kami pumunta doon, nag-aalangan po ako kasi sabi ko, magpe-prepare pa ako ng ng ituturo ko nga, i-share ko nga ho dito. Pero, yun, binigyan pa rin ako ng time ni Lord, binigyan ako ng oras na, yun, magbisita ko yun. And hindi naman po kami nabigo, may maganda namang kinalabasan kasi, yun, na ipahayag din namin yung salita ng Diyos. And then, inisip ko rin na, yung paghahanda ho ng salita ng Diyos, sabi ko, madali lang ho yung kasi, sabi nga tayo ho is wala naman ho tayong ambag. Amen? Ako ho, wala po akong ambag dito, kundi yung Panginoon lamang na, kung hindi niya rin iaalaw na ako po yung mga tayo dito, hindi po ako makakatayo eh. Kung hindi niya iaalaw na bumukas yung bibig ko, lumabas yung kanyang mga salita, hindi po mangyayari yun eh. Diba, nonsense ho yun, wala po akong ambag. Kaya sabi ko, inisip ko din na si Lord naman yun eh. Salita naman niya yung isi-share ko. Then, alam kong hindi niya ako pababayaan. Alam kong hindi niya hahayaan na masira or magulo yung aking isipan na hindi ako makapag-share ng kanyang salita. So yun lang ho, yun ho yung patotoo ko ho kahapon. Then, yun nga, nagkaroon po kami ng salo-salo sa bahay po ni Sister Milet. Yun, si Sister Milet ho, panandalian pa lamang ho namin kasama. Pero, andun ho yung puso niya na paghahandaan po kayo, paglulutuan ho kayo ni Sister Milet. Grabe ho si Sister Milet. Pagka pumupunta ho kami sa bahay niya, parang palaging may birthday. Palaging bagong luto ho yung pagkain. May pansit, diba? May biko, may tinapay, lahat ho andun. Ganun ho yung puso ni Sister Milet. Kahit nasabi panandalian pa lang namin siyang nakakasama. Pero dahil gumalaw ho, kumilos yung Panginoon sa kanya pong buhay, sabi ho, madali na ho sa kanya yun eh. Kumbaga, natural na ho. Eh, sabi naman ho ng Bible eh, kung ano ho yung mga natural na ginagawa ho dapat ng tao is, di ba, yung kabutihan sa ating kapwa. Yung pagmamahal sa ating kapwa. And yun ho, nakita ho natin sa buhay ni Sister Milet. And di lang din po kay Sister Milet, sa buhay din po nila Nanay Lina, yan, nila Sister Baby. Pagka ho, kami ho nagbabahay-bahay, yeah, in-encourage ko po kayo na yung iba ho na hindi nakakasama, sama ho kayo para makita nyo ho, di ba, tayo ho'y magpalakasan. Di ba, makapag-bonding bilang magkakapatid sa pananampalataya. Amen? Kasi napakaganda ho, yung alam niyo ho yung tipo na punong-puno kayo ng isipin, di ba? Kaysa yun yung isipin niyo, di ba? Ilaan niyo yung oras panahon niyo sa kapatid niyo sa pananampalataya. Ilaan niyo yung oras panahon niyo sa Diyos. Amen? Sabi niya,
makakaranas kayo, makakaramdam kayo ng kaginhawaan, di ba? Yung refreshness ng ating kaisipan, di ba? Mawawala lahat ng kaisipan. Ganun ho ako pagka minsan hindi ho mawawala yun, maraming iniisip eh. Ba? Maraming problema, bayarin. Ganun. Pero sabi ko, pag dumarating na sa akin yung time na ganun, nag-aano na ako na magkaroon ako ng kausap na kapatiran sa pananampalataya. Doon ho nawawala ho yung ano, nare-relax po ako na nawawala ho. Kaya napakasarap ho na ganun. Sabi nga ho ni Pastora kahapon, huwag niyong kalilimutan yung mga pagtitipon. Higit sa lahat, yun po yung mga pinakamahalagang bagay eh. Ba? Ang pinakamahalaga ho yung may oras panahon ho tayo sa Diyos. Tayo ho'y natututo, spiritual, lumalago ho. Yun naman ho yung dapat, di ba? Tayo ho ay lumago spiritual. Kaya, yun po, nagpapasalamat po ako sa buhay nung mga kapatiran po, mga elders na nagbubukas ng kanilang tahanan sa ating hong mga isinugo ng Panginoon na yun na tayo po yung makapagsalo-salo. Yan, ini-encourage ko din po yung iba na tayo ho'y sumama, na tayo po'y makiisa ho. Kasi nga ho, di ba sabi, wala hong Kristiyanong mag-isa lang eh. Sabi yung Kristiyano, buo ho yan. Kaya nga ho sabi, family. Alam niyo ba yung family, yung salitang family, nagmula ho yan sa Diyos eh. Pag binasa niyo po yung Bible, makikita niyo ho doon palagi na family ho. May tatay, may asawa, may mga anak. Kaya sabi, family, isa. Amen? Kaya sabi, makiisa ho tayo sa gawain. Sabi, ano man yung, parang nga sabi, ano man yung problema, pasanin nung isa't isa, di ba? May open natin, matutulungan. Pero kung ikaw is mag-isa ka lang, di ba, kikimkimin mo lahat, bigat, di ba, nang nararamdaman mo, nararanasan mo. Sabi, wala hong mangyayari yan, lalong bibigat ho yan. Sabi, habang nabibigitan ka, nahihirapan ka, mas lalo kang lumapit sa Panginoon. Amen? Sabi, lahat ng nahihirapan at nabibigitan, lumapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Amen? Yun ho yung sabi ng Panginoon. Pero kung ikaw, diba, magmamatigas ka pa, ikaw lang ang mahihirapan din. At ayaw ho natin yun. Kaya ho, palagi ho natin pinapaalala na sabi, wag ho natin kalilimutan yung mga pagtitipon. Sabi, hindi ho isa lang yung nagbe-benefit dun, lahat ho tayo na tayo'y matulungan, di ba? Physical, spiritual, mental, di ba? Lahat ho yun, sakop ho yun ng ng Diyos eh. Sabi, madali lang para sa atin na malampasan ang lahat ng yun kung tayo ho ay nagkakaisa ho sa ating Panginoon. Amen po? Yun ho. Ready na ho ba tayo na makinig ho ng salita ng Diyos? Amen? Sabi ho, kanina pa ho natin naririnig yung word na pagmamahal, pag-ibig. Amen? Ngayon ho, mas makikita ho natin, mas malalaman ho natin kung kanino ho ba talaga nagsimula yung pag-ibig, yung pagmamahal, which is sa Lord ho. At mas may intindihan po natin kasi sa babasahin ho natin. Ready na ho ba tayo? Sana po, wala hong aantukin. Amen? Pakinggan ho natin ng buong buo or i-receive po natin ng buong buo yung naririnig natin. Kasi ho, sabi, yung salita ng Diyos ay biyaya ho eh. Now, kung tayo ho'y patulog-tulog, inaantok, tas yung isip natin wala dito sa panambahan, sabi nasasayang yung biyayang binibigay ni Lord. Natatapon lang. Kaya sabi, focus tayo sa word. Amen? And ready na ho ba kayo na baka humatapos tayo mga 4? Mga ganun. Natawa yung iba eh, no? Kasi may gagawin pa ako. Hindi naman ho. Ilang, po ba yung Hosea, kuya? Ilang chapter yung Hosea? 14. Ready na ho ba kayo? Sino po nagbabasa ng Bible? Sino nagbabasa ng Bible? Nakakailang chapter po kayo pag nagbabasa ng Bible? Ayan yung Hosea po, hanggang chapter 14 lang, konti lang po yun. Ayan, ready na po ba? Handa na po ba tayo? Amen? Maiksi lang po ito, madali lang po tayo. Amen? So punta ho tayo sa Hosea. Yan, para mas maintindihan ho natin, maunawaan na ho natin kung gaano ho ka buti or gaano kalaki yung pagmamahal ng Diyos sa bawat tao. Amen? Yung awat habag niya. Amen? Punta ho tayo sa Hosea chapter 10 muna tayo, kuya. Hosea chapter 11 pala. Kasi ho, kung titignan ho natin yung
picture, 'di ba? Yung pag-ibig ng Diyos. Kung titingnan ho natin nung unang kapanahunan pa lamang ho sa kanya hong bayan, kanyang piniling nasyon, which is yung Israel po, mga Israelita. Sabi, makikita ho na pag nagbasa ho tayo ng Old Testament, makikita ho natin kung gaano ho kagrabe yung pag-ibig ng Diyos sa kanya hong bayan, sa kanya hong mga mamamayan. Amen? Nasabi dito, kahit na sobrang tigas ng ulo ng mga tao noon, until now naman din ho, matitigas din pa rin yung ulo. Pero sabi yung awat habag ng Diyos, yung pag-ibig niya sabi hindi ho nagbabago. Dumating pa sa point na yung dating bayan niya, hindi na niya tinawag na bayan. Hindi ko na kayo bayan. Dating pinili niya, sabi hindi ko na kaawaan. Dumating ho sa point na ganun kasi sa sobrang kasamaan ho ng tao, lahat na ipinakita ng Diyos, yung kabutihan, pero yung sinusukli pa rin ng bawat isa ng mga tao noon is puro kasamaan pa rin. Sabi, hindi nila nakikita yung kabutihan ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, yung awat habag ng Diyos sa kanila. Sabi, hindi nila nakikita yon. Mas sinusunod nila kung ano yung gusto nila, yung kanilang desire sa kanilang mga puso. Yun ho yung nasusunod. Hindi na ho nila sinusunod yung Diyos. Kaya sabi ho, dumating ho sa point na sabi, itinakwil ho sila ng Panginoon. Na sabi, yung dating bayan ko, sabi, hindi ko na kayo bayan. Sabi, yung dating kinakaawaan ko, hindi ko na ngayong kakaawaan. Ganun ho kagrabe. Parang, ganun din ho, di ba? Sa family. Di ba? Kahit mabuti ka naman, di ba? Pero may time pa rin, di ba? Sa yung pamilya, di ba na, hindi siya makikinig sa iyo, 'di ba? Susuway siya sa iyo kasi 'di ba, yung gusto niya lang yung pero bilang isang pamilya na nagmamahal sa yung kamag-anak or pamilya, 'di ba? Andun pa rin yung pag-unawa mo na kahit anong mangyari, baliktarin mo man yung mundo, sabi, dahil kadugo kita, kamag-anak kita, sabi, mahal pa rin kita. Amen? Pero yung nanggaling ho talaga yun, unang-una ho sa Panginoon ho. Yung picture na yun, sa Panginoon ho nanggaling yun. Yung ugnayan niya sa kanyang mga mamamayan sa Israel. Basahin po natin yung Hosea chapter 11. Ayan, basahin po natin. Sabi po dito, ang pag-ibig ng Diyos sa rebelde niyang bayan. Amen? Sabi dito, nang bata pa ang Israel, siya'y aking minahal. Amen? At tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Amen? Ngunit habang siya'y tinatawag ko, lalo naman siyang lumalayo. Amen? Diba? Minsan ho sa ating sa ating home family, hindi ho mawawala ng di ba, yung may isa talagang, di ba, minamahal mo naman siya, di ba? Pero habang pinapakitaan mo siya ng mas kabutihan, di ba? Parang mas lalo pang tumitigas yung puso niya, mas lalo pa siyang lumalayo. Una ho nangyari ho yan sa Panginoon at sa kanyang bayan, sa Israel. Sabi po, sunod, verse 2, ngunit habang siya'y tinatawag ko, lalo naman siyang lumalayo. Lagi na lamang siyang naghahandog sa mga Baal. Amen? Ano po yung Baal? Diba? Diyos-Diyosan ho yun. Amen? Sabi po, at nagsusunog ng insenso sa mga Diyos-Diyosan. Yun po yun. Sabi ho, verse 3, ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad. Ephraim means Israel din ho yun. Sabi ho, inakay ko siya sa kanyang paghakbang, ngunit hindi niya kinilala ang pag-aalaga ko sa kanya. Nakikita niyo ho kung yung pagiging magulang ho ng Diyos, ba? Bilang tatay natin sa langit, nakikita niyo ho yung kung ano ho yung ginagawa niya na pagpapalaki sa isang anak, di ba? Sabi ho, nakikita ho natin yung kung gaano siya kabuting ama. Sabi ho, verse 4, pinatnubayan ko siya ng buong pagmamalasakit at ng buong pagmamahal. Ang katulad ko'y isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig at yumuyo ko ako upang sila'y mapakain. Ito pa lang ho sa binabasa ho natin, di ba? Grabe ho yung, di ba, yung pamamaraan ng Diyos. Sabi, kung yung pamamaraan ng tao, sabi, di ba, may pamamaraan tayo na mabuti rin, pero sabi, mas mabuti ho yung pamamaraan ng Diyos. Amen? Ganun ho yun. Sabi, hindi ho natin mapapantayan kung ano yung pamamaraan ng Diyos kasi ho, Diyos yun. Pero sabi, kahit na gaano, di ba, kabuti yung pamamaraan ng Diyos, di ba, kahit na gaano siya kabuti sa kanyang bayan, sa kanyang anak, di ba, nandun pa rin yung, di ba, siya'y
'di ba? Sinusuway nung kanyang, 'di ba? Ng kanyang anak. Sabi andun pa rin yung pagmamatigas sa kabila ho ng kabutihan ng Diyos sa kanila hong mga buhay. Sabi ho dito sa verse 5 po. Verse 5 na ba? Sa verse 5, magbabalik sila sa Ehipto at paghaharian ng Assyria sapagkat ayaw nilang magbalik sa akin. Amen? Sabi, lulusubi ng kaaway ang kanilang mga lungsod, wawasakin ang pampinid sa kanilang mga pinto at lilipulin sila sa loob ng kanilang mga kuta. Amen? Dahil ayaw nyong bumalik or ayaw nyong magbalik loob sa akin, sabi, sige, hahayaan ko kayo. Diba? Hahayaan ko kayo sa inyong gusto, diba? Ngunit yun yung maghahatid sa inyo sa kapahamakan. Amen? Sabi ho dito sa verse 7, ang bayan ko'y nagpasya ng tumalikod sa akin. Yung nakaraan ho, napag-usapan ho namin yung yung word no backslide. Amen? Diba? Backslide. Pero yung una ho talaga nag-backslide is, diba? Yung bayan ho ng Israel, diba? Yung pinili ho ng Diyos. Nasabi, pinili ka na nga, di ba? Inaruga ka, pinagmalasakitan ka, minahal ka ng Diyos. Di ba? Ipinakita, ibinigay niya lahat sa'yo. Pero sabi, nagawa mo pang tumalikod. Yung mga ganong bagay ho is, mahirap na ho yun ibalik eh. Parang sa panahon natin, nung time ni Jesus, kapag kilala mo na ang Diyos at tumalikod ka pa, mahirap na ibalik ka. Kumbaga, kasi wala nang handog na maihahandog pa. Kasi naihandog na nga eh. Pinatawad ka na, binago ka na ng Diyos, tapos tumalikod ka na. Sabi ho, mahirap ho. Pero sabi ho, ang Diyos ho is hindi nababago. Ang Diyos ho hindi sumisira sa kanyang pangako. Ano ho yung unang binitawan ng Panginoon na salita sa kanila? Sila'y aking bayan, sila'y aking mamahalin. So dahil ang Diyos ho ay hindi nagbabago, sabi, andun ho pa rin yung kahabagan. Yes, nagagalit ho ang Diyos. Same ho sa ating mga tao. Diba? Kasi ho, iba sabi ho, tayo hong mga tao, nilikha ho sa wangis ng Diyos. Sabi kung ano ho yung mga nararamdaman natin, ganun din ho yung nararamdaman ng Diyos. Sabi kung tayo ho is nagagalit, sabi, nagagalit din ho yung Diyos. Amen? Kaya ako sabi, nagalit ho siya sa bayan ng Israel. Kasi nga ho, pinagmalasakitan niya na, minahal niya na, pero yun pa rin yung ipapalit, isusukli sa kanya. Sabi ho dito, ituloy natin. Sa verse 7, ang bayan ko'y nagpasya ng tumalikod sa akin. Amen? Kaya't sa pamatok sila'y itinakda at walang sino mang makakapag-alis nito. Amen? Sabi sa verse 8, pababayaan ba kita, Ephraim? Ikaw ba'y ibibigay ko sa kaaway, Israel? Nakikita niyo po no? Andun kagad yung, diba sa kabila ng mga sinabi niya, napapabayaan ko kayo. Pero nananaig pa rin ho yung pag-ibig ng Diyos. Yung awat habag ho ng Diyos. Andun ho palagi. Sabi dito, pababayaan ba kita, Ephraim? Ikaw ba'y ibibigay ko sa kaaway, Israel? May tutulad ba kita sa Adma? Magagawa ko ba sa iyo ang aking ginawa sa Seboim? Hindi ito kayang gawin ng puso ko. Kahabagan ko'y nananaig. Amen? Sabi, hindi ko ipadarama ang bigat ng aking puot. Hindi ko na muling sisirain ng Ephraim. Sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Amen? Ano daw ho? Sapagkat hindi ho siya katulad natin na kapag ang Diyos ho is nagbitaw ng pangako sa isang tao, sabi hindi niya ho sisirain yun. Pero pag yung tao ho ay nangako, paasahan nyo na ho na masisira ho yun. Kasi tao lang ho tayo eh. Kaya nga ho sabi po, wala ho tayong pwedeng pagkatiwalaan eh. Hindi ho natin pwedeng ibigay yung buong pagtitiwala natin sa ating kapwa. Kasi yung tao lang din ho sila. Nagkakamali, di ba? Sumisira sa kanilang mga pangako. Pero kung yung tiwala mo, ipagkakatiwala mo sa Diyos lahat buo, sabi, makakaasa ka ho 100% na hindi ka ho bibiguin ng Panginoon. Sabi ho, ang pangako ng Diyos ay mapangahawakan ho. Sabi, hindi ho siya sumisira sa kanyang pangako. Kaya nga dito ho, sabi ho, kahit ganung katigas yung puso, katigas yung ulo ng mga Israelites, di ba? Nung kanyang bayan, nung kanyang pinili. Pero sabi, sa bandang huli, sabi, mas nananaig pa rin, di ba? Yung habag ng Diyos, yung pag-ibig niya. Yun ho yung tunay na pag-ibig ho eh. Yung totoong pag-ibig, di ba? Na kahit
Sabi nga ho, ano ba yan? Love conquers all. Diba? Sa Tagalog, sabi, ang pag-ibig ay nananaig sa lahat. Amen, di ba? May word na love conquers all. Amen? Kasi yung pag-ibig ho, higit sa lahat eh. Tingnan nyo ho yung fruit of the Holy Spirit. Di ba? Kaya ho, nasa pinakataas ho yung love eh. Kasi nga ho, sakop niya na ho lahat yun eh. Pero sabi, hindi mo maabot yung pinaka-love na yon. Sabi kung hindi ka nga mag-start sa pinakababa. The same ho, pag nagbibilang ho tayo, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, ba? Lagi ho tayo nag-uumpisa sa pinakababa. Hanggang sa ma-reach natin yung pinakataas, which is yung love. Amen? Sabi ho, yung mundo itinuturo yung pagmamahal eh. Di ba? Sabi, love yourself. Di ba? Mahalin mo yung sarili. Pero hindi ho yun yung turo ng Diyos. Sabi, yung turo ng Diyos, mahalin mo yung Diyos, buong puso, buong isip, buong lakas, mahalin mo yung kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Yun ho yung turo ng Diyos. Yung pagmamahal. Hindi ho yung pagmamahal sa sarili. Kasi pag pagmamahal sa sarili, wala ka nang ibang iniisip kundi yung sarili mo lang. Di ba? Wala kang pakialam sa kapwa mo. Yun lang ho yun. Di ba? Masaya ka na nagagawa mo yung mga gusto mo. Di ba? Nakukuha mo yung mga gusto mo. Pero yung kapwa mo, di ba? Ano yung kalagayan niya, di ba? Hindi ho yun love eh. Yung love ho is, hindi lang basta itinuro sa atin ni Jesus. Ipinakita niya ho mismo. Ipinakita ho mismo ng Diyos kung ano yung totoong love. Kaya nga sabi, kung magtatanong ho tayo, ano ba talaga yung love? Sabi ho, may re-recommend ho sa inyo, magbasa ho kayo ng Bible. Magbasa ho kayo ng salita ng Diyos. Malalaman nyo ho kung ano ho yung talagang totoong kahulugan ng pag-ibig. Dito pa lamang ho sa binabasa natin, nakikita na ho natin kung gaano ho katindi yung pagmamahal ng Diyos. Sa verse 9, sabi, hindi ko ipadarama ang bigat ng aking puot, hindi ko na muling sisirain ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal na Diyos na nasa kalagitnaan nyo. At hindi ako naparito upang kayo'y wasakin. Amen? Susundin nila si Yahweh, siya'y uungal na parang leon at mula sa kanluray nanginginig na darating. Ang kanyang mga anak na lalaki, nagmamadali silang darating, parang mga ibong mula sa Ehipto at mga kalapating mula sa Assyria. Sa kanilang tahanan ay ibabalik ko sila, sabi ni Yahweh. So, yung binasa ho natin, naintindihan po ba? Na kasabay naman ho tayo. Amen? Na sabi yung love, di ba? Kung paano gumalaw yung Panginoon. Kung paano ho yung way niya. Sabi ho, ibang-iba ho sa way ho natin. Di ba? Pero sabi, sa kabila ng kabutihan ng Lord, yung pagmamahal niya sa kanyang bayan, pero di ba, ano ho yung sinukli? Di ba sabi, tinalikuran ho siya. Sabi ho, napakabuti ho talaga ng pag-ibig ng Diyos eh. Wala hong katulad, wala hong kapantay. Naiintindihan po ba na natin, nakakasabay naman ho tayo? Para mas maintindihan pa ho natin, punta ho tayo sa chapter 1, sa Hosea chapter 1. Hosea chapter 1. Yan, basahin ho natin yung story. Sabi ho dito, sa chapter 1, ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pahayag ni Yahweh kay Hosea na anak ni Beer. Si Yahweh ay nagpahayag sa kanya noong panahon ng paghahari sa Juda ni Boam na anak ni Jehoas, ang hari noon ng Israel. Sa verse 2 ho, sabi ho dito, nang unang mangusap si Yahweh sa Israel, sa pamamagitan ni Hosea, sinabi niyang mag-asawa ka ng isang babaeng nakikipagtalik sa iba-ibang mga lalaki. Ano daw ho yung sabi ni Lord? Ano ho yung utos niya kay Hosea? Sabi, mag-asawa ka ng isang babaeng nag-aasawa ng iba-ibang lalaki or sabi mga ngalunya. Amen? Sabi ho dito, magkaroon ka ng mga anak sa kanya sapagkat katulad din ng babaeng iyan ng mga tao sa lupaing ito ay nagtaksil sa akin. Sabi sa verse 2 pa lang. Kung ipipicture nyo po, sabi, yung bayan niyang Israel, sabi, inihalin tulad sa isang babaeng mga ngalunya. Na sabi, nag-aasawa daw ng iba-ibang lalaki. Sabi pa ho, may inutusan pa ho siya ni God na sabi, magkaroon ka ng anak sa kanya. Pero kung titignan nyo ho, doon pa lamang ho, makikita nyo na ho yung love ni Lord. Kasi sabi ho,
hindi ho niya tinignan yung kung sino yung babae, kung ano yung kasalanan ng babae. Hindi niya tinignan na siya'y mangangalon niya. Bagkus, asawain mo siya. Sabi, magkaroon ka pa ng anak sa kanya. Sabi, ganung inihalin tulad ng Diyos yung Israel noon, nung unang panahon, sa isang mangangalon niya. Kasi nga, yung Israel noon, di ba? Sabi, sa kabila ng kabutihan ng Lord, di ba? Sabi, pinagtaksilan pa rin nila yung Lord. Sa kabila ng mga nakita nilang himala, kapangyarihan ng Diyos, sabi, sumamba pa rin sila sa mga Diyos-Diyosan. Di ba? Hindi nila binigyan ng pasasalamat yung kanilang Panginoong Diyos na nagbibigay ng lahat sa kanila. Bagkus binalim pa ho nila yung kanilang mga puso't isipan, di ba? Sa pagsamba, sa hindi naman talaga nakakapagbigay ng tulong sa kanila. Tuloy mo natin yung basa. Sabi ho dito, magkaroon ka ng mga anak sa kanya, sapagkat katulad din ng babaeng iyan ng mga tao sa lupaing ito na nagtaksil sa akin. Verse 3, napangasawa nga ni Hosea si Gomer, na anak ni Diblaim. Di nagtagal ang babae ay naglihi at nanganak ng isang lalaki. Nanganak daw po ng isang lalaki. Amen? Sabi, sinabi ni Yahweh kay Hosea, Jezreel ang ipapangalan mo sa bata sapagkat parurusahan ang sambahayan ni Jehu dahil sa maraming pagpaslang sa Jezreel at wawasakin ko ang kaharian ng Israel. Sa araw na iyon, wawasakin ko ang libis ng Jezreel, ang lakas ng hukbong Israel. So, diba? Sabi, una po, nagkaroon ho siya ng asawa, na mangangalon niya. And then, nagkaroon ng anak. Sabi, ano daw ho yung pangalan ng anak? Jezreel ho. Yung Jezreel ho, may meaning ho yun in Hebrew word. Sabi ho doon, sabi ho yung meaning ng Jezreel sa Hebrew, sa English po sabi God so. Parang, pero sa Tagalog maganda. Ayan. Yun, yung meaning ho ng Jezreel, sabi sa wika Hebreo, ang kahulugan ng salitang ito ay ikinalat ng Diyos. Ikinalat ng Diyos or God so. Nga, di ba? Ikinalat ng Diyos. Yun ho yung meaning ng Jezreel. Amen? Ano po yun? Hebrew word po. Tuloy ho natin. Ba? Una, nagkaroon ho ng asawa and then nagkaroon ng isang lalaking anak. Sabi, sa verse 6, naglihing muli si Gomer at isang babae naman ang kanyang naging anak. Sinabi ni Yahweh kay Hosea, tawagin mo siyang Loruhama sapagkat hindi ko nakahabagan ni patatawarin man ng Israel. Amen? So, di ba dahil sa katigasan ng ulo nila, katigasan ng kanilang mga puso, yung pusong ayaw sumunod. Di ba sabi, kung dati kinahabagan ko sila ngayon, sabi tawagin mo silang Loruhama. Sabi, ang ibig sabihin sa wikang Hebrew, sabi hindi ko na sila kahabagan. Sabi dumating pa sa point na ganun, di ba na hindi nakakahabagan ng Diyos yung mga tao. Sabi ho, tuloy ho natin. Yun, nagkaroon ng isang anak na lalaki, nagkaroon ng pangalawang anak, sabi babae. Sa verse 8 po, sabi, nang si Loruhama ay nahiwalay na sa pagsuso sa ina, naglihim muli si Gomer at nagsilang ng isang lalaki. Amen? At sinabi ni Yahweh, tawagin mo siyang Lo-Ami, sapagkat ang Israel ay hindi ko na ituturing na aking bayan at hindi na ako ang kanilang Diyos. Amen? Di ba sabi ho, di ba Lord, pinili mo sila di ba? Chosen nation nga Pero nung nabasa ho natin to, dumating pala ho sa point na parang itinakwil sila ng Diyos dahil sa katigasan ng ulo, katigasan ng puso. Same ho sa mangyayari sa atin mga kapatid. Nasabi, yes, maawain mo ang Diyos, mahabagin ho ang Diyos, di ba? Mapagmahal po ang Diyos. Pero sabi ho, nauubos din ho yun. May hangganan din ho yun. Kaya sabi, wag ho natin sayangin kung ano ho yung nare-receive natin mula sa Lord. Bakit hindi natin sila pasalamatan? Hindi natin siya pasalamatan sa lahat ng biyaya ang ating natatanggap. Kasi kung yung pinili niya ang bayan, sabi pinili niya ho yun pero nagawa niyang itakwil, di ba? Nagawa niyang hindi kaawaan, sabi tayo pa kayang mga hintil. May nabasa ho tayo sa Bible. Sabi, kung yung sanga ng igos ay kayang putulin ng Diyos at tayong mga hintil ay ikinabit, kung yung puno, yung original na sanga ng igos ay kayang putulin ng Diyos, sabi tayo din hong mga ipinalit or
ikinabit ng Diyos, sabi, mas lalong kaya niya ho tayong alisin or tanggalin, putulin. Kasi ho, yun ho, pinili na ho ng Diyos yun. Pero sabi, andun ho pa rin yung parusa ng Diyos, di ba? Pinarusahan ho sila. Dahil sa ayaw yung tumigil, ayaw yung magpakumbaba, ayaw yung magbalik loob sa Diyos. Sabi, dumating ho yung time, yung oras, na sabi, itinakwil sila ng Diyos. Yung una, sabi, Jezreel, meaning ho nun, sabi, ikinalat ng Diyos. Kasi yung parusa ho yun. Pangalawa, nagkaanak siyang babae, Lo-Ruhama. Ibig sabihin ho, hindi na kinaawaan. Tas yung Lo-Ami ho, na sabi ho, dati kong bayan, ngayon hindi ko na kayo bayan. Ganun ho katindi yung pag nagalit ho yung Diyos. Diba sabi, kahit pinili ka niya, kahit anak ka pa. Same ho, tinan nyo, sa atin hong mga magulang. Diba pagka yung anak ho natin nagkakasala, diba? Kapag sobrang tindi na ho talagang rebellious na, andun ho yung time na talagang galit na galit ho tayo, di ba? Yung talagang dumarating ho sa point na talagang pinapalayas na ho natin sa bahay. Lumayas ka na sa bahay. Dumarating ho sa time, yung time na yun sa ating mga puso. Sa atin ho, tao. Kung tayo ho tao, tapos siya Diyos, di ba? Nararanasan niya rin, di ba? Ganun ho yun eh. Sa atin ho bilang tao, kahit na anak pa natin yan, pero dumarating yung time na kaya natin siyang itakwil. Kaya natin siyang pabayaan. Kasi ho, wala eh, matigas eh. Ayaw magpakumbaba. Ba, anong magagawa mo? The same mo sa nangyari, yung Panginoon ho. Sabi kahit pinili ko kayo, kahit kayo yung mga anak ko. Sabi dahil sa katigasan ng ulo nyo, ayaw nyo magpakumbaba sa akin. Sabi sige, hindi ko na kayo bayan. Hindi ko kayo kaawaan. Parurusahan ko kayo. Kaya sabi, huwag natin ho sayangin eh. Ngayon ho, nakakaranas pa ho tayo ng awat habag ng Diyos. Huwag ho natin sayangin mga kapatid. Huwag mo natin hintayin na dumating yung time na sabi, yung wrath of God na yung hinihintay na lang natin, yung kaparusahan na lang ng Panginoon, yung puot na lang ng Diyos sa ating pong mga buhay. Ngayon ho na, sabi malayang malaya pa ho tayo. Nararanasan natin yung biyaya, habag, pag-ibig niya. Sabi, ibalik ho natin yung sukli. Ibalik ho natin yung nararapat sa Diyos. Yung kapurihan. Sabi nga ho unahin mo ang Diyos sa lahat ng bagay. Pero hindi ho nangyayari yun. Diba? Sa totoo lang ho, hindi ho talaga nangyayari na inuuna yung Diyos. Mas inuuna ho natin yung mga pansarili natin. Pero yung utos ng Diyos, sabi, unahin nyo ako. Hinuuna mo yung pansarili mo. Pero hindi mo alam na yung Diyos pala yung nagbibigay nun sa'yo. Na kung bakit mo magagawa yung mga gusto mo dahil binigyan ka ng kalakasan ng Lord. Binigyan ka niya ng buhay. Binigyan ka niya ng chance. Yun po yung hindi natin nakikita, mga kapatid. Yung hindi natin nakikita yung pagmamahal, yung awat habag ng Diyos sa ating buhay. Sabi nga, yung normal ay yung special nagiging normal ho eh. Which is, hindi ho dapat eh. Pero mapalad ho tayo mga kapatid. Kasi tayo ho'y dinadala ng Panginoon Diyos dito. At tayo po'y pinapaalalahanan ng ating Panginoon sa kanya hong mga salita. Kaya mapalad ho tayo mga kapatid na tayo ho ngayon ay nakakarinig. Masakit man, sabi nga po, truths hurt, pero sabi, yun yung magpapalaya ho sa inyo, yung katotohanan eh. Nasabi, pag narinig mo yung katotohanan, magiging malaya ka. Dito ho sa church na ito, sabi ko ho doon kagabi, doon sa pinuntahan namin, sa kaibigan ko. Sabi ko, hindi ko po pinagmamalaki yung church namin, yung kinaaniban namin ngayon. Pero I'm proud to say na sabi ko nasa tamang lugar po ako. Hindi ko po inaangat yung church natin na sabi tayo lamang po yung tama, na sila mali lahat. Hindi ho. Pero I'm proud to say ho na nasa tamang lugar ho tayo. Nasa tamang lugar ho ako. Kasi ho, ang basihan ho natin dito ay salita ng Diyos. At glory to God po kasi unti-unti ho tayong binabago ng Panginoon sa lugar na ho ito. Yung salita ho ng Diyos, yung lumalaganap. And yun ho yung maganda. Kaya ho mapalad na mapalad ho tayo mga kapatid. Kasi ho nakakarinig ho tayo ng salita ng Diyos. Paalala. Kung titignan nyo nga ho kung bakit ho tayo nandito, hindi ho sinasadya yun Talagang dinadala ho tayo ng Panginoon para paalalahanan. Na marinig natin na nagkukulang ho tayo. May kakulangan ho tayo. Ako ho, sasabihin ko sa inyo, napakarami hong pagkukulang, pero umaasa po ako sa Diyos na pupunan ho ng Diyos yung aking mga pagkukulang. Kaya ho hindi ako tumitigil. Kaya ho ini-encourage ko din ho kayo na wag ho kayong tumigil. Sabi nga ho ni Pastora, titigil pa ba ako nandito na ako. Ba? Ang layo na ng nilakad mo tapos babalik ka pa. Sayang lang. Sabi na umpisahan mo na, tapusin mo. Magtiwala ka sa Diyos. Kasi sabi nga ho, yung Diyos po, mabuti ang Diyos. Sabi, hindi ka dadalhin sa kapahamakan ng Diyos. Sumunod ka lang sa Kanya, magtiwala ka lang. Hindi ka mapapahamak. Pangako ho yun ng Diyos. Sabi niya, hindi kita pababayaan. Kapag tayo ho ay sumusunod sa Kanya. Yun, balik ho tayo. Balik ho tayo sa Hosea. Sa verse 10 na tayo, kuya. Diba, nabasa ho natin, diba, narinig ho natin. Yung sa verse 1, chapter 1 ng Hosea hanggang verse 9, diba? Nakita ho natin yung, di ba, yung dumating sa time, sa oras na sabi itinakwil ng Diyos
yung kanyang mga mamamayan. Pero sabi, sa verse 10, sabi ho dito, gayon may, sabi, magiging kasindami ng buhangin sa dagat ang bilang ng mga taga-Israel. Amen? Sabi kahit na pinarusahan sila ng Diyos, kahit na itinakwil sila ng Diyos, pero ito na naman, yung pag-ibig pa rin ng Diyos yung nananaig. Palaging love, yung pagmamahal. Diba? Yung awat habag ng Diyos yung nananaig. Gayon may magiging kasindami ng buhangin sa dagat ang bilang ng mga taga-Israel. Amen? Hindi mabibilang dahil sa sobrang dami. Ngayon sinabi sa kanila, kayo'y hindi ko nabayan, ngunit darating ang panahon, sasabihin sa kanila, kayo'y ang mga anak ng Diyos na buhay. Amen? Kung nagbabasa ho tayo ng Bible, sabi mababasa ho natin to sa New Testament ho. Di ba ho, pag nagbabasa ho tayo, di ba? Sabi nga ho, suyod na ho natin yung New Testament, sabi paulit-ulit na. Sabi ho, yung nakasulat ho dito is ipinangaral din ho ni Jesus. Kung nagbabasa ho tayo ng Bible, makikita ho natin na may similarity siya dun sa New Testament. Mababasa ho natin siya dun sa New Testament, which is si Jesus mismo yung nagturo. Sabi ho dito, ngayon sinabi sa kanila, kayo'y hindi ko nabayan, ngunit darating ang panahon na sasabihin sa kanila, kayo'y ang mga anak ng Diyos na buhay. Kailan ho nangyari yun, church? Kailan ho nangyari na? Sabi, kayo'y tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. Which is, dito sa part po na ito, hindi na ho, yung Hosea ho kasi, parang prophetic book. Hindi na ho nakapoint siya sa Israel lang. Kasama na ho tayong mga hintil ho dito. Kasi kung naaalala nyo ho, di ba, si Jesus, nung time na nangangaral ho siya. Di ba may sinabi siya sa John, di ko lang maano kung saang verse, pero I think sa John po yun Nasabi niya, kung paano ho tayong naging mga anak ng Diyos, di ba? Kung paano ho tayo tinawag na naging anak ng Diyos. Di ba dahil ho kay Jesus, di ba dahil ibinigay ng kaisa-isang ama, ang kanyang kaisa-isang anak sa atin para sambahin na sabi kung sino man ang susunod at sasampalataya sa kanya, sabi magkakaroon ng buhay na walang hanggan at magkakaroon ng karapatan. Di ba? Na tawaging isang anak ng Diyos. Di ba? Noong time pa lang pong ni Hosea, di ba? Pinaprophesy na ho si Jesus. Itinuturo na ho si Jesus. Ganun ho kagaling yung Diyos. Kaya pag binasa ho natin yung New Testament, di ba? Sabi kaya nga ho, may kasabihan ho na mas maganda ho na basahin muna natin yung New Testament. And then pag binasa natin yung Old Testament, tsaka natin siya mauunawaan. Tuloy ho natin. Sabi sa verse 11, muling magkakasama ang mga taga-Juda at mga taga-Israel. Amen? Itatalaga nila ang isang pinuno at muli silang uunlad at magiging sagana sa kanilang lupain. Ang araw na iyon ay magiging isang dakilang araw sa Jezreel. Kaya tatawagin ninyo ang inyong mga kapwa Israelita na Ami at Ruhama. Amen? Kung titignan nyo ho, nawala na yung kadugtong, di ba? Kanina, di ba may Ruhama, tsaka Ami. Pero ngayon ho, ibinalik na ho. Sabi, naging Ami na lang, tsaka Ruhama, which is meaning ho na sabi, bayan ko at kinaawaan ko. Yes? Kung hindi pa ako nagkakamali, yun ho yun. Diba kung nung kanina, sabi, tinawag silang hindi ko nakaawaan at hindi ko nabayan, pero ngayon ho, sabi, dahil nananaig pa rin yung pag-ibig at awat habag ng Diyos, sabi, tinawag humuli silang Ami or bayan ko at sila'y kinahabagan ulit ng Diyos. Amen? Sa chapter 2. Chapter 2 ho tayo. May pa tayo. Ilang verse pa? Ilang chapter? Sabi ho dito sa chapter 2, verse 2, sabi, pakiusapan mo ang iyong ina, pakiusapan mo siya, sapagkat hindi ko na siya ituturing na asawa at wala na akong kaugnayan sa kanya. So dito ho yung tinutukoy na asawa ho, yung Israel. Nasabi, pakiusapan mo ang iyong ina, pakiusapan mo siya sapagkat hindi ko na siya ituturing na asawa at wala na akong kaugnayan sa kanya. Dahil, bakit daw ho? Bakit hindi na ituturing? Dahil ho sa katigasan ng kanilang mga puso, ng kanilang mga ulo. Kasi ho, ayaw nilang magbalik loob sa Diyos Sabihan niya na sila ng Diyos. Nasabi, ngayong asawa kita, pero ngayon, sige, hindi na, hahayaan kita. Yun yung sinabi ng Diyos. Sabi ho, pakiusapan mo siyang itigil ang pangangalo niya at tigilan ang kanyang kataksilan. Kung hindi, huhubaran ko siya tulad ng isang sanggol na bagong silang. Ano daw pong gagawin? Huhubaran. Nagaya ho ng isang sanggol na bagong silang. Sabi, gagawin ko siyang tulad ng disyerto, tulad ng isang tigang na lupa,
at hahayaan ko siyang mamatay sa uhaw. Hindi ko kahahabagan ng kanyang mga anak sapagkat sila'y mga anak sa pagkakasala. Nasabi dito dahil ayaw mong tumigil, ayaw mong magbalik loob sa Diyos. Sabi, hahayaan na kita sa gusto mo. Sige, mapapahamak ka nga lang. Amen? Sabi niya, huhubarang ko siya gaya ng isang sanggol. Gagawin ko siyang isang tulad ng isang disyerto na tigang na lupa at hahayaan ko siyang mamatay. Yun ho yung nakakatakot sa ating mga tao, sa ating mga mananampalataya na kapag hindi pa rin ho tayo tumigil sa kagagawa ng hindi tama, hindi mabuti sa paningin ng Diyos. Sabi, asahan nyo ho, may kapalit ho yun. Ayaw nyo ho makinig? Okay lang po. Yung Diyos ho, hindi rin ho namilit Sige, gawin nyo kung ano yung gusto nyo, pero may kapalit yan. Amen? Pero pinapaalalahanan ho tayo ng Diyos. Ganun ho kabuti yung Diyos. Na palagi ho siya nagpapaalala. Actually nga ho, titignan ho natin talagang binigay na ho sa atin lahat ng sagot ng Panginoon Sabi ho, hindi niya na ho tinago hindi niya na ho nilihim. Binigay niya na ho sa atin na para maintindihan na talaga natin. Nasabi, kapag ginawa mo to, alam mo yung pupuntahan mo, mapapahamak ka, kamatayan. Hindi na sinikreto ng Diyos, di ba? Ibinulgar na ho, na kung ano yung kahihinatnan mo. Ngayon, ikaw na yun sa sarili mo, kung patuloy ka pa rin gagawa ng kasalanan, hindi ka pa rin magbabalik loob sa Kanya, sabi, wala ka nang dapat pwedeng sisihin. Kasi ikaw na yun Ibinigay na ng Panginoon Sinabihan ka na niya, pinaalalahanan ka niya. Ngayon, kung pagpatuloy ka pa rin sa kasamaan, sa kadiliman, mapapahamak ka, kapatid. Kamatayan ang kahihinatnan. Pero, ibinigay din ho ng Diyos. Sinabi rin ho ng Diyos. Pero kung susunod ka sa akin, sabi ito yung mga matatamo mo. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, sasagana ang iyong buhay, hahaba ang iyong buhay, lahat ng kabutihan. Sabi, mararanasan mo sa Diyos kapag sumunod ka sa Kanya. Ngayon ho, hindi na ho tinago ng Panginoon yun. Ipinakita niya na ho, na kung ano yung kahihinatnan mo kung susunod ka sa kadiliman or sa kabutihan. Ngayon, ikaw na ho yung magdi-decide, kapatid. Kung magpapatuloy ka pa ba or magpapatuloy ka sa paglakad patungo sa Panginoon, sa Kanyang landas. Sabi ho dito, hindi ko kahabagan ng kanyang mga anak sapagkat sila'y mga anak sa pagkakasala. No? Kung titignan nyo ho, damay pati ho yung anak Kasalanan nung mga ninuno, pero yung tumanggap ho ng kaparusahan yung henerasyon, which is biblical ho yun, di ba? Kaya ho, ito ho, naalala ko lang, may dagdag ko lang po. Di ba, nung nakaraan ho, na banggit ho ni Pastora kung bakit hindi na siya nagde-dedicate ng bata, or kung tawagin nga sa binyag ho. Pero sa Christian ho, sa Christianity ho, dedication. Kaya ho, hindi na tayo nagde-dedicate ng sanggol or ng bata kapag hindi kasal. Kasi, dinedicate mo nga yung bata para, di ba, maputol, maalis. Kumbaga, inialay mo siya sa Diyos, yung mga sumpa na nakalakip or nakakabit dahil sa yung mga kasalanan, di ba? Now, ngayon, hindi na ho inaalaw ni Pastora yung kasi nga ho, di ba, kung kayo mismo mag-asawa, patuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan, kasi dinedicate mo yung bata, bali wala rin, hindi ho naputol. Andun pa rin ho yung daluyan nung, di ba? Kasi ho, ito ho, nabasa ho natin Hindi ho tayo nag-iimbento. Galing ho mismo sa Diyos. Nasabi, yung kasalanan ng magulang, kasalanan din ng anak. Naalala ko ho, kuya, nung nag-Bible study kami doon sa kala Sister Perla. Yun, Sister Perla, hello po. Kamusta po kayo? May isa ho dong attendee na di ko po alam nalungkot ba siya o nabigla Nag-iba yung itsura ho ng mukha niya nung malaman niya ho na sabi yung baby daw ho is makasalanan na rin. Kasi sabi nila, yung pagkakaalam ho nila na pagbata nga ho, angel nga dapat yan, di ba? Pagbata. Kasi ho, wala pang kasalanan yan. Pero nung narinig niya ho yung katotohanan na kahit bata pa yan, sabi may kasalanan na ho yan. Yun ho yung tinatawag na sinful nature na minamana ho natin sa ating mga magulang, sa ating mga ninuno. Nag-iba ho yung itsura ng mukha niya. Hindi niya ho tanggap. Kasi ho, hindi niya ho alam yung Biblia Hindi niya ho alam yung salita ng Diyos Kaya ganun yung reaction niya. Hindi ho tayo nag-iimbento. Bagkus sinishare lang natin kung ano mismo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Malinaw naman ho, di ba? Narinig ho natin, nabasa ho natin. Nasabi, hindi ko sila kahabagan, kaawaan, dahil ang kanilang ina ay mga lunya. Kumbaga yung kasalanan ng ina ay kasalanan din ng mga anak. Kaya ho yun na isama ko lang ho yung sa dedication. Kaya dapat ho talaga, yun, kasal mo na. Magmumula mo na sa magulang. Sabi, kung gusto mo maging maayos yung pamilya, ang yung mga anak, magumpisa muna sa inyong mga magulang. Kasunod na ho yun. Ganun ho yung nangyari kay, di ba, kay Sister Gina. Di ba, yung
Nung dati ayaw sumunod ng kanyang mga anak na mag-church dito, pero 'di ba nung naturuan ho siya ng salita ng Diyos, 'di ba? Ipinamuhay niya po yung salita ng Diyos, 'di ba? Dahil inuna niya yung Diyos, 'di ba? Inayos niya yung sarili niya sa Diyos, yung kasunod ho ano po yung nangyari, 'di ba? Ngayon ho kasama niya na buong family niya. Maayos ho sila. Pati ho si Brother Rod, si Ninong Rod. Dating hindi ho nag-church, pero ngayon pumupunta na ho palagi ng church. Dati yung sabi palaging hindi nakangiti, pero ngayon palagi na ho nakangiti. May galak na sa kanyang mga mukha. Ganun ho yun. Sabi, kung gusto natin maging maayos ang ating pamilya, sabi, mag-umpisa muna sa ating mga magulang. Ayusin natin yung buhay natin. Wag ho tayong magtanim ng sama ng loob or what kung sabi hindi na pagbigyan yung gusto natin. Pero binibigyan lang ho tayo ng, di ba? Pinapangaralan lang ho tayo, itinatama lang ho tayo, inaayos lang ho tayo. May tamang pamamaraan ho. So yun ho, balik ho tayo sa binabasa natin. Naisingit ko lang ho yun. Pero balik ho tayo sabi sa verse 4. Sabi, hindi ko kahabagaan ang kanyang mga anak sapagkat sila'y mga anak sa pagkakasala. Ang kanilang ina ay naging taksil na asawa at siya sa kanila ay naglihi ay naging kahiyahiya. Sinabi pa nga niya, ito sinabi pa daw niya, susundan ko ang aking mga mangingibig na nagbibigay ng aking pagkain at inumin, ng aking damit at balabal, langis at alak. Amen? Ano sabi? Sabi, imbis na magpakumbaba sa Panginoon, imbis na bumalik, di ba? Tumawag sa Panginoon, sabi nagmataas pa. Yan sabi, hahabulin ko yung aking mga mangibig na siyang nagbibigay sa akin. Doon pa lamang ho, makikita nyo na di ba na hindi ho nabigyan ng mataas na papuri or pagkilala yung Diyos. Sinabi niya na nanggaling sa kanya mangingibig, yung mga ibinibigay sa kanya, yung pagkain, pilak, langis. Pero ang hindi niya po alam, galing po lahat yun sa Diyos. Sabi ho dito, sa verse 6, pagdating po sa verse 6, dahil dito, haharangan ko ng mga tinik ang kanyang mga landas. Amen? Paliligiran ko siya ng pader upang hindi niya matagpuan ang kanyang mga landas. Hahabulin niya ang kanyang mga mangingibig, ngunit sila'y hindi niya maabutan. Sila'y kanyang hahanapin, ngunit hindi niya matatagpuan. Kung magkagayon, sasabihin niya, babalik ako sa aking unang asawa sapagkat higit na mabuti ang buhay ko sa piling niya noong kaysa kalagayan ko ngayon. Napakaganda ho nun, church. Na-gets po natin, naintindihan po natin, ang ganda ho nun, nung part na yon. Bakit daw ho ginagawa ng Panginoon yon? Sabi, bakit niya hinarangan? Haharangan ko ng mga tinik ang kanyang landas. Paliligiran ko siya ng pader upang hindi niya matagpuan ang kanyang mga landas. Sometimes ho, ginagawa ho yun ng Panginoon para ho sa ikabubuti natin. Sabi, kahit na matigas ho yung ulo natin, kahit na tayo punong-puno ng karuwihan, kasamaan sa ating buhay, pero hindi ho natin nalalaman na kung bakit sometimes sa buhay natin may mga ganung pagsubok, kung bakit kayod tayo ng kayod, hindi tayo umaangat sa buhay, kahit anong gawin natin, mahirap pa rin. Kasi baka may nakakalimutan ka. Baka may nakakalimutan po tayo mga kapatid. Kaya ginagawa ho yun ng Diyos. At hindi ho yung ginawa ng Diyos para pahirapan ho tayo. Ginawa ho yun ng Diyos kasi mahal niya ho tayo. Ano sabi niya? Pinipigilan niya. Ayaw ng Diyos na mapahamak ka, kaya pinipigilan niya. Kaya dilalagay niya yung mga ganong bagay sa buhay mo, di ba? Kaya nakakaranas tayo minsan ng mga pagsubok, suliranin. Minsan hindi ho para subukin tayo. Minsan dahil ho, naliligaw na ho tayo at ayaw tayong mapahamak ng Diyos, kaya ginagawa niya ho yun. Kaya naalala ko ho yung story ni Job, di ba? Sabi ni Job, yung mabubuting bagay lang ba yung ipagpapasalamat natin sa Diyos at hindi yung masasama? Sabi ko, dapat pati yung maging masasamang bagay na nangyayari sa ating buhay, ipagpasalamat natin sa Diyos kasi may purpose po yun. Hindi ho yun inalaw lang ni Lord para sa wala lang, para pahirapan ka lang. Hindi ho. Inalaw ho yun ni Lord kasi may purpose yun. Diba? Kasi ayaw ho tayo mapahamak ng Diyos. Doon pa lamang ho, nakikita na ho natin yung pagmamahal ni Lord, yung pag-ibig niya ho sa atin. Kaya sabi ko nga nagpapasalamat ako kasi hindi ako naging, di ba? Ang dami kong pagkukulang. Yun yung ipinagpapasalamat ko rin isa sa Diyos. Na yung hindi ako naging katulad ng iba na sagana sa buhay. Hindi kulang ako sa mga bagay dito sa mundo. Bakit? Kasi kung meron ako nun lahat ng yun, baka nakalimutan ko na po yung Panginoon. Diba? Baka hindi ko na siya kilala. Inalaw ho ni Lord yun, nagganto lang ako kasi alam niyang mas makakabuti yun sa akin. Inalaw ho yun ni Lord sa buhay niyo kung bakit ngayon ganyan kayo. Kasi mahal ho kayo ng Panginoon. Gusto niyo pong ma-realize nyo, gusto niyo pong sabihin sa bawat isa ho sa atin na siya lang po yung kailangan natin.
Wala na pong iba, mga kapatid. Diyos lamang po yung kailangan natin sa ating buhay. Wala na pong iba. Kaya napakabuti ho ng Diyos sa ating pong mga buhay. Ako, marami akong pangarap, pero nung nakilala ko yung Lord, mas malaki ho pala yung pangarap ng Diyos sa buhay ko. Mas maganda ho pala yung gusto niyang gawin. Diba? Yung pangarap ko, kung tutusin, basic lang sa kanya yun eh. Pero yung pangarap ni Lord para sa akin, yun ho yung mahirap. Yung tipong hindi mo akalain, hindi mo inaasahan. Pero dahil kasama mo ang Diyos, dahil minamahal ka ng Diyos, sabi, yung mga imposible nagiging posible. Sabi ko nga ho sa inyo, patotoo ko ho dati, di ba? Hindi ko po inaakala na, hindi ko inaasahan na tatayo po ako sa harapan nyo, magpapahayag na salita ng Diyos, magsishare. Kasi ako ho, mahihaing tao ho ako. Tahimik lang po ako. Hindi ho ako pala salita, pero sa awat habag po ng Diyos, binago niya po ako. Amen? Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil binago niya po ako. Ako ho'y nagkaroon ng silbi. Kasi nung panahon, wala akong silbi. Pero ngayon ho, binigyan niya ho ng importansya, pagmamahal. Sabi, wala akong katumbas yun. Wala akong kayamanan sa mundong ito na pwedeng itumbas sa biyaya ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat ho. The same ho sa bawat isa ho sa atin na kailangan ho natin ma-realize, kailangan ho nating ipagpasalamat, ibalik bawat simpleng, actually hindi nga simple yun eh. Napakalaking bagay ho yun. Yung mga nangyayari ho sa ating buhay. Yung tayo ho'y magising araw-araw na may kalakasan. Yung tayo ho ay, hindi ho simple yun eh. Napakalaking bagay na. Tayo ho'y masinaga ng araw. Tayo ho'y makalanghap ng hangin. Hindi ho simple yun. Napakalaki na hong bagay nun para sa atin. Biyaya at habag ng Diyos. Eh sabi, dapat ho ginagawa natin yung mabuti. Kung ano ho yung gusto ng Diyos na ipagawa sa atin, yun dapat ho yung gawin natin. Naalala ko ho ulit yung pinuntaan namin kagabi. Sabi ko, bakit hindi kayo nag-church? Marami na daw siyang napunta ang church. Nag-Iglesia ni Cristo, nag-Jehovah's Witness. Kaya lang daw sabi niya, naalala ko, sabi niya po, ayoko lang kasi sa relihiyon na yun kasi parang sinasabuhay na yung ano eh. Which is kailangan ho talaga natin isabuhay yung salita ng Diyos. Hindi ho tayo nagsisimba lang kasi gusto lang ho natin. Ba nagsisimba ho tayo para sa Diyos, para pagsilbihan, para purihan. Kung naaalala niyo po, ano ho yung purpose? Kung bakit tayo binuhay ng Lord, diba? Sa mga ngaral ho, ang purpose ho natin ay sumunod sa kanyang mga utos, sa kanyang salita. Ay ako sasabihin ho natin na, bakit kailangan sa buhay? Kailangan ho, mga kapatid. Ngayon ho, nakarinig ho tayo ng salita ng Diyos. Sabi, ipamuhay ho natin. Kasi ho, yun ho yung magbibuild sa atin eh. Yun ho yung bubuo sa atin. Yun ho yung magiging hakbang patungo ho sa ating Panginoon na tayo ho'y binago niya. Sa verse 8 na ho tayo, malapit na ho, ano oras na ba? Verse 8, hindi niya kinilalang ako ang nagbibigay sa kanya ng pagkaing butil, alak at langis. Sa akin nang galing ang pilak at ginto na ginagamit niya sa pagsamba kay Baal. Diba sabi, pag sinabi ho kasing prostitute or sabi mga ngalun niya, hindi ho yun yung typical na nag-aasawa ng marami. May iba rin hong meaning yun ho pagdating sa Bible. Which is ho yung mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Di ba yung Israel ho, piniling nasyon ng Diyos. Andito na ako sa harapan ninyo, bakit naghahanap pa rin kayo ng ibang Diyos? Di ba? Kasi ho, yung time nung sa Israel ho, kapag ho sinakop sila, nung time po kasi na yun, sakupan pa eh. Uso ho yun, yung gera, sasakupin kayo. Then kapag nasakop kayo, yung nakasakop sa inyo, may itatayo sila, parang ito yung Diyos namin, sumunod kayo, ganyan. Then yung mga tao nun, mabilis naniniwala. Sabi kaya ho, sinabi kayang hinalintulad kanina sa unang binasa ho natin na, yun ho yung ibig sabihin nun, mga kapatid, na mga ngalunya. Kumbaga yung Israelites, kasi nga ho nun is, kung kani-kaninong Diyos. Naalala nyo ho yung kay time ni Moses na pinakitaan sila ng himalaan ng Diyos, di ba? Nung time na si Moses ay nasa kabundukan sa Mount Sinai, di ba? Yung habang kinukuha niya yung kautusan ng Diyos, 40 days and 40 nights siya dun sa bundok tapos naiwan yung kanyang mga kasama mamamayan. Sabi dahil sa sobrang inip ng mga tao, nainip sila eh. Hindi sila nakapaghantay. Ano hong ginawa nila? Sabi gumawa ho sila ng guya, gintong guya. Yun ho yung sinamba nila. Biruin nyo ho, pinalabas na ho sila ng Ehipto, niligtas sila sa kamay ng Ehipto, nakaranas ho sila ng kapangyarihan ng Diyos, mga himala ng Diyos. Tapos 40 days lang, hindi sila nakapaghantay. 40 days lang, nagbago agad yung isip. Ganun ho kahina, ka-wicked yung mga tao noon. Actually, hanggang ngayon, ganun din ho ka-wicked. Yung tipong kakagaling lang sa simbahan, paglabas ng simbahan, balik na naman sa dating. Ganun ho tayo kahina. Kakatapos lang nung gawain nyo, balik na naman sa dati. Ganun ho tayo ka-wicked. Sabi, mabilis magbago yung ating isip. Kaya nga sabi kong, ang ating puso't isipan
ay hindi sakop ng Diyos or hindi natin pinapasakop sa Diyos, mahina ho tayo. Wicked ho tayo. Madali ho tayong maloko, madali ho tayong malinlang, madali ho tayong ma-deceive. Amen? Kaya sabi, napakahalaga ho na tayo ho, yung ating puso't isipan, ang ating buhay ay nakakonekta palagi ho sa Diyos. Verse 8 muna. Hindi niya kinilalang ako ang nagbibigay sa kanya ng pagkaing butil ng alak at ng langis. Sa akin naggagaling ang pilak at ginto na ginagamit niya pagsamba kay Baal. Kaya't babawiin ko ang pagkaing butil na aking ibinigay, maging ang bagong alak sa kapanahunang nito. Babawiin ko rin ang mga damit at balabal at itatakip ko sa kanyang itinatakip ko sa kanyang kahubaran. Verse 10. Ngayon ilalantad ko ang kanyang kahubaran sa harapan ng kanyang mga mangingibig. Walang makakapagligtas sa kanya mula sa aking mga kamay. Amen? Sabi, sige, pagpatuloy niya yan, sabi ng Diyos sa Israel. Sabi, babawiin ko lahat ng ibinigay ko sa inyo. Kahit yung sinasabi niyong mga mangingibig or sinasamba niyong mga Diyos-Diyosan, sabi, walang magagawa yan. Wala silang magagawa para iligtas kayo. Kasi hindi naman sila yung totoong Diyos eh. Nag-iisa lamang ho yung Diyos na tagapagligtas. Nagbibigay. Sabi ho dito, ngayon ilalantad ko ang kanyang kahubaran sa harapan ng kanyang mga mangingibig. Walang makakapagligtas sa kanya mula sa aking kamay. Wawasakin ko na ang lahat ng kanyang mga pagdiriwang, ang mga kasiyahan at araw ng panghilin. Gayon din ang lahat ng itinakda niyang kapistahan. Amen? Kasi nung time ho nila, ganun ho eh. Marami ho silang sinasambang mga Diyos-Diyosan. Marami ho silang pinagdiriwang na mga kapistahan na hindi naman dapat. Sasalantayin ko ang kanyang mga ubasan at mga punong igos na sinasabi niyang upa sa kanya ng kanyang mga mangingibig. Lahat ng iyan ay kakainin ng mga hayop at masukal na gubat ang kauwian. Parurusahan ko siya dahil sa mga kapistahan na kanyang ipinagdiriwang sa karangalan ni Baal. So nakikita ho natin mga kapatid na may kaparusahan ho. Kapag ho yung tao nasabi patuloy pa rin, ayaw magpakumbaba, may kahihinatnan ho. And yun ho yung ayaw ho nating maranasan mga kapatid. Na maubos ho yung pasensya ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi ho natin kanina, hanggat andyan pa ho yung awat habag, hanggat binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos. Sabi, gawin na po natin ang mabuti. Gising pa po ba? Amen? Parang medyo inaantok na. Wait na lang po, konti na lang po. Sabi po dito, nagsusunog siya ng insenso sa mga Diyos-Diyosan, nagsusuot din siya ng mga singsing at alahas. Pagkatapos ay umabol sa kanyang mga mangingibig. At ako'y kanyang nilimot, sabi ni Yahweh. Ganun ho kagrabe yung mga tao nun. Nung unang kapanahunan. Sabi, hindi nila ho nakita yung pagmamahal ng Diyos. Hindi ho nila nakita yung kabutihan ng Diyos. Kinalimutan pa nila yung Diyos. Kaya nga sabi kanina, di ba, nabasa ho natin, dumating yung point, yung time, nasabi, parang napuno rin ho yung Diyos eh. Tinalikuran sila, pinarusahan, di ba? Hindi na itinuring na bayan. Bakit ho? Kasalanan din kasi ho nila eh. Kung bakit nangyari ho yun. Ganun ho kagrabe. Sabi ho dito sa verse 14, tuloy po natin. Ngunit masdan mo. Kanina ho, binasa natin, sa kabila ng lahat ng yon. Sabi, ito na naman siya. Ito na naman si Lord. Yung pag-ibig na naman niya. Sabi po dito, ngunit masdan mo, siya'y muli kong susuyuin. Dadalhin ko sa ilang. Kakausapin ng buong giliw, doon ay ibabalik ko sa kanya ang kanyang mga ubasan. At gagawin kong pinto ng pag-asa ang libis ng kaguluhan. Tutugon naman siya tulad noong panahon ng kanyang kabataan, nang siya'y ilabas ko sa lupain ng Ehipto. Verse 16, at sa araw na iyon, sabi ni Yahweh, ang itatawag mo sa akin ay aking asawa. Amen? At hindi mo na ako tatawaging aking Baal. Verse 17, sapagkat ipapalimot ko na sa iyo ang mga pangalan ng mga Baal at hindi mo na muling ipababanggit ang mga ito sa araw na iyon. Alang-alang sa iyo, makikipagkasundo ako sa mga hayop sa parang, sa mga ibon sa kalawakan, sa mga nilikhang sa lupay gumagapang, aalisin ko na sa lupain ang pana, ang espada at ang digmaan upang kayo'y makapagpahinga ng matiwasay. Diba after ng ginawa nila kay God, andun ho pa rin yung pagmamahal ng Diyos, yung kabutihan niya. Nasabi, sa kabila ng lahat ng yon, sila'y susuyuin ko ulit. Tatawagin na nila akong asawa. Kakalimutan na nila yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun ho yung awat habag ng Diyos na hanggang ngayon ho, tayo ho ay sakop. Na tayo ho ay kinahabagan ng Diyos. Kaya napakabuti po ng Diyos sa ating pong mga buhay. Napakapalad po natin mga kapatid. Dahil meron pong isang Diyos na nagmamahal ng tapat, totoo sa atin.
Sabi ho dito sa verse 19, ikaw ay magiging aking asawa, magpakailanman Israel. Mabubuklod tayo sa katuwiran at katarungan, sa wagas na pag-ibig at sa pagmamalasakit sa isa't isa. Ikaw ay magiging tapat kong asawa at kikilalanin mo akong si Yahweh. Sa araw na iyon, sabi ni Yahweh, tutugunin ko ang panalangin ng aking bayan. Magkakaroon ng ulan upang ibuhos sa lupa, sa gayon sasagana sa lupain ang pagkaing butil, ang alak at langis. Ito naman ang katugunan sa panalangin ng Jezreel. Sa panahon ding iyon, ibabalik ko ang mga Israelita sa kanilang lupain. Kahabagan ko si Loruhama at sasabihin ko kay Loami, ikaw ang aking bayan. Amen? At tutugon naman siya, ikaw ang aking Diyos. Napakaganda ho nun, mga kapatid. Kaya kung tatanungin natin, ano ho yung meaning ng pag-ibig? Ang Diyos ho yung pag-ibig. Ang meaning ho ng pag-ibig ay si Jesus ho, mga kapatid. Ang ating Panginoong Jesucristo, sabi, nag-iisang bugtong na anak ng Diyos, ibinigay sa atin para ho ano? Sabi para ho magkaroon tayo ng chance na maging mga anak ng Diyos. Napakabuti ho ng Diyos, mga kapatid. No, nasusundan ho ba natin yung ating binabasa? Nakikita ho ba natin kung gaano ka dakila yung pag-ibig ng Diyos? Ngayon pa lamang ho, pasalamatan na ho natin siya. Ngayon pa lamang ho, ibalik natin yung nararapat para sa Kanya. Mataas na papuri ho. Sabi ho dito sa verse 3, last po, sa chapter 3, sinabi sa akin ni Yahweh, umalis kang muli at ipakita mo ang iyong pag-ibig sa iyong asawa. Bagaman siya'y nangangalunya sapagkat mahal pa rin ni Yahweh ang Israel. Kahit na sumamba sila sa ibang mga Diyos at laging naghahandog ng mga tinapay na may pasas. Kaya binili ko siya sa halagang 15 pirasong pilak at 150 kilong sibada at sinabi ko sa kanya, manatili kang tapat sa akin, huwag kang mangalunya o makikipagtalik sa ibang lalaki. Ako ay magiging tapat sa iyo, sapagkat ang mga taga-Israel ay mamumuhay na walang hari at walang pinuno sa loob ng mahabang panahon. Mawawala din sila ng mga handog, asyera, ephod at larawan ng mga Diyos-Diyosan. Pagkatapos magbabalik loob sila kay Yahweh na kanilang Diyos at kay David na kanilang hari sa mga huling araw. Nanginginig silang lalapit kay Yahweh at malalasap nila ang kanyang kabutihan. Amen? So napakaganda hong story ho mula ho sa ating propeta, diba? Na isinugo ng Diyos, propeta Hosea. Kung titignan nyo ho, yung meaning ho nung pangalan ni Prophet Hosea, which is salvation. Baho, napakaganda ho. Sa kapanahunan ho natin, di ba? Nung dumating ho si Jesus, ano ho yung natanggap natin? Salvation ho. Hosea and Jesus, di ba? The same ho. Si Hosea ho, ang tinutukoy niya ho sa kanyang propesiya, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus po. Kaya kung titignan nyo ho, may mga nabanggit ho dito na nabasa ho natin sa New Testament na pinangaral mismo ng ating Panginoong Hesus. Sabi ho, kung naalala nyo ho yung aral ni Jesus about sa pangangalunya. Sabi ni Jesus, yung sa paghihiwalay. Ano sabi ni Jesus doon sa paghihiwalay? Punta nga tayo doon, kuya, muna saglit sa Matthew. Matthew 5 verse 31, tinan nyo po, basahin po natin. Ito ho, turo ho ni Jesus po ito. Sabi ho dito, sinabi rin nung una, kung nais ng isang lalaki na hiwalayan ng kanyang asawa, kailangang bigyan niya ito ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinabi ko sa inyo na kapag hihiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa anumang dahilan, maliban sa sexual na immoralidad, sabi, siya rin ang nagtutulak sa kanyang asawa na mangalunya. Kapag nag-asawa itong muli at ang sino mang mag-asawa ng babaeng hiniwalay niya ay nagkakasala rin ng pangangalunya. Which is kung titignan ho natin yung Hosea, saan niya hinalintulad sa isang babaeng mangalunya. Kaya po pala sinabi ni Jesus, nasabi, maliban kung nangangalunya, sabi, hindi mo pwedeng hiwalayan kung ito ho'y nangangalunya lang. Bakit ho? Kasi ho yung Diyos Ama, sabi ho, ganun ho yung ginawa niya. Kahit na nagtaksil yung kanyang bayan, yung kanyang nasyon sa kanya, diba, sumama sa ibang mga Diyos-Diyosan, ano hong ginawa ng Diyos? Hiniwalayan po ba? Hindi po Inibig niya pa rin po, minahal niya pa rin po. Isa pa ho, kung titignan niyo ho yung Hosea, yung aral ho ni Jesus about sa babaeng taga Samaria.
Naalala nyo po? Babaeng taga Samaria, naalala nyo? Yung babaeng nasa balon, tinan mo kayo sa John 4. Tinan nyo ho, yun ho yung kabuuan nung Hosea, na which is napangyari ho sa panahon ni Jesus. Sabi po ito, story po ito ni Jesus. Sabi, si Jesus at ang babaeng taga Samaria. Ito ho yung parang ng Hosea. Kumbaga, nangyari ho mismo sa panahon ni Jesus. Sabi ho dito, sa verse 5 tayo, sabi, nang dumaan sila sa Samaria, dumating sila sa isang bayan at tinatawag na Sicar. Malapit sa lupang ibinigay ni Jacob sa anak niyang si Jose. May balon doon at ginagawa ni Jacob. May balon doon na ginawa ni Jacob dahil tanghaling tapat na noon at pagod na si Jesus sa paglalakbay. Umupo siya sa tabi ng balon para magpahinga. Tumuloy naman ang mga tagasunod niya sa bayan upang bumili ng pagkain habang nakaupo si Jesus. Dumating ang isang babaeng taga Samaria para umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, pwede bang makiinom? Si Jesus daw po nagpahinga sa balon. May dumating na isang babaeng taga Samaria. Sinabi ni Jesus, pwede bang makiinom? Sumagot ang babae, kayo po ay isang Hudyo at ako ay isang Samaritano. At babae pa, bakit po kayo makikiinom sa akin? Sinabi niya ito dahil hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. That time ho kasi hindi sila mag-ayos kasi nga ho sa Samaria ho noon laganap ho yung pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan, which is yung prophecy ho ni Hosea is nangyari ho yun sa Hosea, sa Samaria ho mismo yun. Basahin niyo po yung paunang aklat ng Hosea, makikita niyo ho na sa Samaria ho nangyari ho yun, yung prophecy ni Hosea. Sabi ho dito, sa verse 10, sinabi ni Jesus sa babae, kung alam mo lang ang pinagkaloob ng Diyos at kung sino ang nakikiinom sa iyo, baka ikaw pa ang manghingi sa akin para bigyan kita ng tubig na nagbibigay ng buhay. Sinabi ng babae, malalim po ang balon at wala kayong pang-igib. Saan po kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa po ba kayo sa ating ninuno na si Jacob at humukay ng balong ito? Siya at ang mga anak niya, pati ang mga hayop niya, ay dito umiinom noong araw. Sumagot si Jesus. Amen? Ang lahat ng umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Pero ang sino mang umiinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Amen? Dahil ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob niya na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen. Sinabi ng babae, bigyan niyo po ako ng tubig na sinasabi ninyo upang hindi ako muling mauhaw at hindi ko na kailangan pang pumarito para umigib. Sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka muna at isama mo rito ang iyong asawa. Wala po akong asawa, sabi ng babae. Sagot ng babae, sinabi sa kanya ni Jesus, tama ang sinabi mo na wala kang asawa. Verse 18, tama ang sinabi mo na wala kang asawa dahil 5 na ang naging asawa mo at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo tunay na asawa. Nagsasabi ka ng totoo. Sumagot ang babae, sa tingin ko isa po kayong propeta. Nakita niyo po yung picture, yung pag kinompare niyo po sa Hosea, yung prophecy sa Hosea, sabi, isang babaeng mangalunya, nag-aasawa ng iba-ibang lalaki, sumasama sa iba-ibang lalaki. Tapos, tingnan niyo ho dito si Jesus, di ba? Hindi po nagkataon yun eh. Masabi, ilang libong taon yung lumipas nun bago si Jesus. Pero sabi, bakit parehong-pareho? Kasi ho, si Jesus na ho yung nandoon. Sa Hosea pa lang si Jesus na ho yun. Sabi ho, yung babae na may 5 asawa, di ba? Yun ho yung kaanuhan nun eh. Parang katuparan ho nung prophecy sa Hosea. Si Jesus ho. Ganun ho kagaling. Kaya sabi, tama ho yung sabi ng Bible na, hindi nyo maaarok yung kaisipan ng Panginoon. Yung kanyang pamamaraan, hindi nyo kayang abutin. Ganun ho kagaling yung Diyos. Na yung katuparan, tinutukoy ni Propeta Hosea nung unang kapanahunan. Ngayong panahon po natin, wala hong iba yung kundi ang ating Panginoong Hesus. Ano ho yung mga nakita ho natin nung binasa ho natin yung aklat ng Hosea? Pag-ibig, awa, habag, diba? Nakita ho natin yung mga bagay na yun habang binabasa natin yung aklat ng Hosea. Pero kung titignan ho natin, yung pag-ibig, sino ho ba yung pag-ibig? Si Jesus. Yung awat habag ng Diyos, sino po ba yon? Si Jesus ho. Nung ibinigay ng Panginoon Diyos, Ama, yung kanya nag-iisang anak sa atin para bayaran ho tayo, para iligtas ho tayo. Yung awat habag na yon, yung pag-ibig, pagmamahal ng Diyos, si Jesus ho yun, mga kapatid. Kaya napakahalaga ho nung sabi, meron tayong Panginoong Hesus na kinikilala. Sabi ho, siya ho yung daan patungo sa Diyos Ama. Sabi kung wala po ang ating Panginoong Hesus sa inyong buhay, sa ating buhay, sabi hindi ho tayo makakarating, makakapunta sa ating Ama. Kasi
kayo, sabi ni Jesus, I am the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, except through Jesus. Nakikita nyo ho kung gaano kagaling ho yung Panginoon. At ito ho, last po, nung binasa ho natin yung Hosea, yes, nagkaroon ho ng hindi magandang side dahil, di ba sabi, itinakwil sila ng Diyos. Pero yung hindi magandang pangyayari po yun sa bayan ng Israel ay nagbigay ho ng magandang kahihinatnan para sa atin hong mga hintil. Sabi, kung hindi ho nangyari yun sa Israel, bakit tayo hong mga hintil is wala, nasa wilderness po pa rin ho tayo. Namumuhay pa rin ho tayo sa kasalanang karumihan. Pero dahil ho, sabi, dahil nagmatigas yung mga Israelita, yung Israelites, yung Israel, sabi ho, nagbunga pa rin ho yun ng maganda. Ano ho yun? Yung nabigyan ho tayo ng pagkakataon na maging anak ng Diyos. Diba? Kung naaalala nyo ho, sabi ng Panginoon, dahil ayaw nyo sumunod sa akin. Diba? Sige, maghahanap ako ng iba yung gusto. Naaalala nyo yung aral ni Jesus? Yung in-invite sa kasalan? Diba? Nag-invite siya, walang pumunta. Diba? Tapos bumalik siya, sabi, sige, invite mo lahat sa labas kung sino lang yung gusto pumunta. Tayo ho yun, yung mga hintil na nabigyan ng pagkakataon dahil sa kanilang katigasan ng kanilang mga puso. Kaya sabi, yung masasamang bagay, sabi ho, hindi yun nangyayari ng walang mabuting na idudulot eh. Sabi, kahit mabuti, masama, palagi pa rin may mabuting na idudulot para sa bawat isa. Amen? Yun ho yung kagandahan sa ating Panginoon. Nasabi, kung hindi sila nagmatigas, sabi, baka wala ho tayong mga hintil. Baka hindi ho natin nakilala yung Diyos. Pero dahil nangyari ho yun, sabi, nabigyan ho tayo ng chance na maging isang anak, maging tawaging isang anak ng Diyos. Naalala niyo yung binanggit ko kanina? Yung puno ng igos? Diba yung mga branches nun? Pinutol ng Panginoon. Yung mga sanga, which is yung mga Israelites, pinutol ng Panginoon. Para sabi, yung mga ligaw na sanga ng igos ay ipalit doon sa puno. Nagkaroon ho tayo ng chance eh. Yun ho yung pinakamaganda sa lahat. Ang galing ho ng Diyos, di ba? Kung atin pong iintindihin, isa sa puso, yung pagbabasa ng aklat ng salita ng Diyos, di ba? Sa'yo mauunawaan natin kung i-desire natin na Lord, gusto kong maunawaan. Di ba? Maintindihan pa ang yung mga salita. Sabi, ipapaintindi ho ng Diyos yun. Man, ganun ho kabuti yung Panginoon na kahit sa masamang pangyayari, may mabuting bunga pa rin. At tayo ho yun, yung bunga nun. Doon pa lang ho, dapat ho, pasalamatan natin yung Diyos sa kanyang kabutihan. Bunga ho yun ng pagmamahal ng Diyos. Tayo ho ay bunga ng pagmamahal ng Diyos. At nagpapasalamat po ako sa mga buhay nyo, mga kapatid, dahil patuloy kayong tumutugon sa tawag ng ating Panginoon. Hindi kayo nakakalimot. Pero sana po magpatuloy ho tayo hanggang wakas ho. Sabi ho, hanggat may lakas pa ho tayo, hanggat nabubuhay pa ho tayo sa mundo, sabi, wag ho tayong tumigil sa pagsunod sa ating Panginoon. Gawin natin kung ano yung mabuti. Kasi yun ho talaga yung purpose natin, ang magpatuloy sa Panginoon. Sabi, ang kaligtasan, hindi natin mahanap kung saan lang. Ang kaligtasan ay makikita lang natin sa ating Panginoong Hesus. At kung tayo susunod sa Kanya, ang kaligtasan ay isa sa atin. So yung church, matagal po ba? Hindi naman eh. Nagsinga lang eh. Wala pa ang 12. Diba? Saglit lang ho tayo eh. Ano ba naman ho? Diba? Nakita ho natin yung kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Ano ba naman ho yung, 'di ba? Maglaan ho tayo ng oras panahon para sa ating Panginoon, para siya ay ating pakinggan, 'di ba? Sabi ko nga ho, yung example ko noon eh, doon sa pinuntahan namin kagabi. Sabi ko, kasi ang palagi nilang defense mechanism nila, palagi naman po kami tumatawag sa Panginoon, palagi naman kami nagpi-pray. Yun ho yung defense mechanism ng isang tao na hindi. Pero sabi ko, ganito lang 'yan, parang sa isang relasyon. Kung yung asawa mo, 'di ba? Sabi, yung asawa mo, kinakausap yung asawa mo. Salita ka ng salita sa asawa mo, pero pag yung asawa mo na yung magsasalita sa iyo, hindi ka na makikinig, ayaw mo nang pakinggan. Talikod ka na. Ganon din ho sa Diyos. Ganon din ho sa ating Panginoon. Tayo, tawag lang ng tawag, Lord, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganyan. Panginoon, nahihirapan na po ako. Panginoon, di ba? Tayo, tawag lang ho tayo ng tawag sa Panginoon. Pero yung tinig niya, ayaw natin pakinggan. Sa'yo, matuturing ho ba natin yun na maayos na relasyon sa Diyos? Hindi ho. Ang maayos na relasyon, di ba, sabi, palaging nakikipag-ugnayan, palaging nag-uusap. Kasi kung kayo mag-asawa, hindi kayo mag-uusap, hindi kayo magkakaintindihan, ano ho yung kakalabasan ng kaguluhan ho. Pero kung kayo ho'y palaging nag-uusap, kung tayo ho'y palaging nakikipag-usap sa Panginoon at pinapakinggan natin siya,
sabi, magiging maayos po yung ating buhay. Magiging maayos po. Yun po, ini-encourage ko po kayo mga kapatid, na palagi ho tayo magbasa ng kanyang Biblia. Pag nagbabasa ho tayo ng kanyang salita, sabi, pinapakinggan ho natin. Kasi sabi ho, the Word Himself is, ang salita ng Diyos ay Diyos mismo. Kaya pag nagbabasa ho tayo, kinakausap ho natin ang Diyos, pinapakinggan ho natin siya. And wag ho natin siyang pakinggan lang din po. Isabuhay din ho natin, lakaran din ho natin yung kanyang salita. So, naintindihan na po ba natin kung ano ho talaga yung meaning, kahulugan ng pag-ibig? Kung hindi po, basahin niyo po ulit pag-uwi niyo sa inyong tahanan. Ang pag-ibig ho ay ang Diyos. Ang pag-ibig po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang awat habag po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? So, yun lamang po. Maraming salamat po.